What's up mga kapatid? 2 out of 4 impeachment complaints ang lumusot sa House Justice Committee at idineklarang sufficient in form. Ito po yung third and fourth impeachment complaints na inihain ng grupo ng mga religious leaders at mga abogado noong February 9 at February 18 na inendorso po nila ML Party List Representative Leila de Lima, House Deputy Speaker Paulo Ortega at Human Rights Committee Chair Benny Abante. Bukod kasi sa pagtukoy kung verified yung impeachment complaints at may endorsement ng mga kongresista, ay sinaalang-alang din yung one-year bar rule. Kung maalala po ninyo, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema nang deklarang unconstitutional yung impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon, February 6, 2026 na maaaring muling maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero yung unang reklamo ng Makabayan Bloc, inihain po nila ito February 2, 2026. Kaya nagmosyon si House Justice Committee Vice Chair Keith Flores na isang tabi na itong unang impeachment complaint na inihain ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. Pero giit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kung pagbabasihan yung sagot ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration ay lumalabas na maaari na muling maghain simula January 15, 2026. Deemed initiated na raw kasi simula nung gumulong ang mga naunang reklamo nang hindi ito aksyonan ng Secretary General. Pinagbotohan ang mosyon ni Congressman Flores sa botong 22 na pabor at 10 ang tumutol nanalo o nanaig yung mosyon na isang tabi itong unang impeachment complaint. So lamang po natin mag-ingat. Less, ganun na naman po mangyayari. After what happened in the last impeachment complaint, baka mamaya, wala na naman po mangyari dito by sheer technicality. Dismayado yung Makabayan Bloc pero sasali pa rin daw sila sa mga deliberasyon sa pagpapanagot kay VP Sara. Samantala na una namang nag-withdraw o nagpadala nga ng formal na sulat itong Tindig Pilipinas para bawiin yung ikalawang reklamo. At humarap nga sila mismo doon sa komite para panumpaan at kumpirmahin na binabawi na nila yung kanilang second impeachment complaint. Susuportahan na lang daw nila yung third complaint na pareho naman daw ang nilalaman sa kanilang inihaing reklamo. Ito'y para mapabilis na rin daw ang proseso. Bukas sisimula naman talakayin kung sufficient in substance yung dalawang reklamo. Dito titignan kung maituturing bang impeachable offense yung mga inilatag na alegasyon. Ilan nga doon sa mga ipinupukol sa bise ay yung culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at then Speaker Martin Romualdez. Gayun din yung kanyang pag-abuso umano at maling paggamit at pagwawaldas umano sa confidential funds ng kanyang mga opisina sa DepEd at sa OVP. Yan po muna ang latest. Dito sa kamera, ako po si Marian Enriquez para sa News 5.